sa human document. We learn. Natutunan natin. Ato natutunan. Kiniwala na katon. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called. Nakikitawag o wala? Has been called the Christian Church or the Church of Christ. Okay. So, ito ang isa sa mga modus na kumita din sa INC, Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Dahil, una, alam nyo naman na noon pa man, ginagamit na nila ang mga aklat Katoliko laban sa ating pananampalataya, pinagchap-chap. Ang ginamit niya ay ang aklat ni Father Francis Casile, Religion, Doctrine, and Practice. Basta may nabasa na Church of Christ, ito po ang aklat, Religion, Doctrine, and Practice, at kumita din itong taktika nila mga kapatid. Ito ang binasa nila. Pakita ko ha. Ito ang binasa. Oh. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church, which from the earliest times has been called after him, the Christian Church or the Church of Christ. Yun, sigawan sila. Pero, alam nyo ba kung ano ang Church of Christ na tinutukoy dito? Ito po ang Church of Christ na tinutukoy dito. Ito, makita nyo ang crosshair mga kapatid. Ito, the lessons on the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be the members of it, our way is clear. Yon ang iniwasan sa ministro ni Felix Manalo. Bawat ministro, manggagawa, meron talagang kopya nito. Paano pinagchap-chap? Ito ang ating ibubuking dahil ako ang naka-schedule ngayon, mga kapatid, sa talakayan. Samahan niyo ako. Kasi lumalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. So, Kasi lumalingan, sandali. Ako ang inatasan ngayon sa punto por punto na magtalakay at ito na bahagi. At alam nyo ba na kahit sa Pasugo Magazine at sa mga aklat ni Felix Manalo, iba't ibang founder, although di pa ito ginamit sa debate, pero ba't inilabas natin ngayon itong iba't ibang founders ng Iglesia Katolika daw, kaya nagsusuwaga na dahil meron pang ibang mga Pasugo Magazine na pwede nating gamitin
kung meron mang mga sunod-sunod o may debate tulad sa nangyari nila ni Father Darwin. Halimbawa, tinanong si Ministro Ministro Ramel Parba ni Father Darwin dahil ini-insist niya, giniit niya na si Ignacio talaga daw ang nagtatag. Ginamitan natin ng iba't ibang aklat ni Felix Manalo. Anong mapansin ninyo sa debating iyon, mga kapatid? Ang mapansin ninyo ay, una, muntik nang pinabulaanan ni Ramel Parba na ang aklat ay sa kanila. Pakita natin yan bago tayo papasok sa punto por punto. Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika. Sa di mga makaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil iginiit mo na si Ignacio ang nagtatag sa Roman Catholic Church. Sandali muna, may tanong ako. Tanong ko, Bro Windel, may tanong si True Champion. Tanong ko, Bro Windel, bakit nag-celebrate ang Roman Catholic Church ng New Year ng Roman pagan god na si Janus tuwing New Year's, January, ay pangalan sa pagan god na si Janus? Pag-isagot, maya na. Sasagutin natin yan. Pwede din makapasok. No? Okay. Tuloy natin, Eto, tinanong siya. Dito, dahil ako ang katabi ni Father Darwin at si Bro Paul, Bro Eric, assist din si Father Fran Villegas dito. So, tinitingnan namin ang oras kung kailan ilabas itong aklat na ito. No? So, ito na. Inilabas na natin ang aklat. Tanong ni Father Darwin. Ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan So, ayon sa inyong aklat na ang pamagat ay, sa kanilang aklat yan, mga kapatid, pero yung aklat na yan ay muntik ng pabulaanan na hindi sa kanila. basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang So, sa kanila yung aklat, mga kapatid, maliban sa isang aklat na ang pamagat ay sulo. So, ito ang pamagat sa naturang aklat. No? Ang katotohanan na dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Romana, pahina 13. So, ano ang tanong ni Father Darwin? sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? So, ang tanong ni Father Darwin dito, ayon sa aklat na ito, dahil iginiit mo na si San Ignacio ang nagtatag ng Simbahan Katoliko, ayon sa aklat na ito, sino ang nagtatag sa Simbahan Katoliko at kailan? Pakinggan natin ang reaksyon. Parang natataranta dito ang mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Dahil sa dami na debate na naharap nila, unang bisis pa lang ito, ginamit ang naturang aklat, mga kapatid. Sa dami ng debate, although si Brad Sok, si Atty. Bacalso, Brad Ondo Villanueva, yung kasama natin, ako, sa aking debate, di ko pa yan inilabas. Dito lang sa debate. At naghanda sana kami sa debate ni late Father, yung napatay, no? So, marami pang dapat ilabas namin ng mga aklat at pasugo. So, tingnan niyo ang reaksyon. So, ang tanong, nakalimutan kasi dahil pinaghandaan namin ito na plano,
ang sabi ko sa practice namin, Father, hihingiin yan ni Parba ang aklat. Pero dapat i-follow up. So, bago ko ibigay ang aklat na ito, aaminin mo ba na hindi mo alam kung sino ang nagtatag sa Romano Katoliko ayon sa aklat na ito? Aaminin mo o hindi? O, di na na-follow up dahil nagsisigawan kasi ang mga tao. Oh, so sabi niya, ang aklat. Time is off. There is a Oh, so ibinigay ko ang aklat. request. Oh, so tingnan nyo yung mukha ng kasama niya. Oh, nakita nyo ba yung mukha ng kasama ni Parba, oh? There is a request. Oh, so para talagang tingnan yung mukha. And that request is granted. Oh, so sabi ni Parba, meron sa kasunduan na dapat tingnan ang aklat. Oh, so tingnan niyo ang mukha ng nasa likuran niya. Oh, so ayan, ako ang nagbigay dito. At sabi niya, sandali, anong pahina? Eto, muntik na talagang pabulaan na niya. Hindi ito amen. Ito, itutuloy natin mamaya mga kapatid. Itutuloy natin mamaya. Abangan ninyo, ako kasi ang magtatapik ngayon. So, pasok muna tayo sa punto por punto. No? Ito'y isa sa mga tatalakayin natin. Napansin nyo? Maliban na natataranta si Parba na ginamitan, hindi lang ito na aklat, meron pang pasugo nila, no? Kaya alam ko na may mga nanonood na INC dahil gusto din nilang malaman ano ang pwedeng gagamitin natin para paghandaan kung meron mang maganap na debate, no? Pero di naman natin ilabas lahat dahil itong debating ito na tinanong ginamit ang kanilang aklat ni Manalo, di pa yan nangyari sa mga nauna pang mga debate. Ngayon sa debate lang ni Father Darwin, no? Na nangyari yan. So, ang debate kasi na yan mga kapatid ay si Father Darwin at si Bro Edgar, no? Si Father Darwin at Bro Edgar. At ako ang inaatasan sa National Office na ihanda sila, lalo na sa question and answer. So, naghanda talaga kami. Pero kinabukasan, si Bro Edgar nagkalagnat kasi. So, sabi ni Father Darwin, Bro, si Brad Sok tumawag na ikaw umano ang papalit kay Bro Edgar na haharap sa debate. So, sabi ko kay Father Darwin, di yan maaari, Father, na isa versus dalawa. Dapat isa versus isa, Father. Hindi yung isa versus dalawa. Magiging propaganda nila yan. Sabi ni Father, sino nga harap? Ikaw, Father. Maghanda tayo. Yan. Naghanda kami. Yun ang mga aklat na ginagamit natin. Pero makita nyo sa mukha ni Parba dito at sa mga kasama, mamaya pakita pa natin mga kapatid. So, pasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang inaatasan ngayon. No? Ako ang inatasan ngayon na magtalakay sa mga aklat na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo. No? Dali muna. So, sa mga ministro ni Felix Manalo, isa na ito, ang dami. So, kung nakasubaybay kayo sa iba pa mga video, pinakita na natin dyan mga kapatid, no? Kung anong mga aklat na ginagamit nila at kadalasan gagamitin lang nila pag may debate. No? Pinakita na natin sa inyo yan, no? Okay. Dali muna.
Tayin muna natin ang nai-accept ako sa punto por punto. So, yan. Di pa ako nila na-accept sa punto por punto. Sige, balikan lang muna natin hanggang makapasok ako sa Zoom. Okay? Dito, ito. Aklat na ito na tinanong ni Father dahil yun talaga ang kanilang argumento. Si San Ignacio ang nagtatag daw. Kaya ginamitan ng kanilang aklat mismo. Kay imo man dyong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa Iglesia Katolika, ang pangutana sumala nining Ayan, binigay ko kay Father ang naturang aklat. So, dahil iginiit mo na si Ignacio talaga ang nagtatag, so tanong, ayon sa aklat na ito, sino? So, ituloy natin ito. Pasok muna tayo sa punto por punto. Okay? niya during that time. At sabi niya, mag-ingat kayo sa mga tinatawag na lebadura ng mga pariseyo at tapos lebadura ni Herodes. Ang tanong ngayon, ano ba yung konteksto nun? Bakit sinabi niya na mag-ingat kayo sa mga lebadura ng mga pariseyo? Okay, ano ba ibig sabihin nun? Ano ba yung mga pariseyo? Ang mga pariseyo, alam naman natin, ang tawag sa kanilang Jesus ay mapagpaimbabaw, no? Or mapagkunwari. In other words, kung ano man, there are preachers, no? Preachers sila sa mga sa salita ng Diyos, sa batas ni Moises, pero hindi nakikita sa gawa. So kumbaga yung pinapakita nila sa buhay nila, wala dun sa pinapahayag nila. Kitang-kita, kaya lebadura. Kaya pala yung pag sinabi mo lebadura, ito yung mga kasalanan ng mga tao nang kitang-kita ng mga tao sa kanila. Bagamat sila ay isa sa mga kilala na alam nila na ng mga tao na sila ay banal dahil sa sobrang talino nila at doon sa dami ng alam sa batas ni Moises. So iniisip ng mga tao talagang napakabanal nila. Ba't alam ni si Jesus na nakakaalam kung anong klaseng tao sila? Yun ang libadura. Kaya sa simbahan, no? Kaya tayo, ano ba yung libadura? Ito po yung yeast na nagpapaalsa sa tinapay. No? Yung makikita-kita mo yung tinapay, umaalsa. So sa panahon po ng ating Panginoon Kristo, dun sa panahon nila, may sinisimboluhan yan, may significance yan. Kaya usually di sila kumakain na may lebadura yung pampaalsa. Kaya nga pati po sa misa, hindi pwedeng gumamit ng may pampaalsa. Makita yung maninipis lang yung banal na ostya. Bawal po yun. Kasi talaga may symbolic yan. Ang church tradition natin, hindi nila pwedeng gamitin yun ng ano. Kaya yung mga ibang sekta kapag gumagamit ng ganyan, medyo isa na yon sa pagkakamali nila. Bakit naman naging naman lebadura ni Herodes? So alam naman natin, pag pinag-uusapan si Herodes, sila yung mga hari during that time. Pero yung pagiging hari nila, ibis na makita na yung pagmamahal nila bilang pinuno, ginagamit pa nila yung kapangyarihan nila sa pag-aabuso sa kapwa. Alam naman po natin yan. No? Yung kahambugan nila, kayabangan nila, at yung mga kasalanan nila na nakikita ng mga tao. So pinag-iingat ang mga disipulo doon dahil baka magaya nila. Matindi yun kapag alam ng ating Panginoon sa Kristo kung anong kahinatnan ng mga taong ganun. At ang pangalawa dito, ang sabi niya rito, at nag-aalala kasi sila naman, ang pangalawa, yung tungkol sa isda naman, nag-aalala sila, isang isda na lang natitira, paano makakakain? So, pinagsabihan na naman natin pa yun, Kristo, ano ba kayo? Hindi ba alam? Dalawang senaryo po yun. No? Nagpakain siya ng 5,000 at nagpakain siya ng 4,000. So, dalawang senaryo yun. Hindi magkaiba. Hindi sabi ng ibang bakit dito 4, bakit 5? Ibang yun, no? Ibang senaryo po yun. So, parehong pangyayari pero magkaibang senaryo yun. Pinagpakain ako ng 4,000 sa ilang tinapay. Nagpakain ako ng 5,000 sa ilang tinapay lang.
May tinatawag nga kasabihan o sa atin sa bugtong ba, di ba? Anong sabi doon sa bugtong? Ang sabi, ayan na, pero hindi mo pa rin nakikita. Ano sagot doon? Ayan, yung mga ano, alam nila yon, no? Ang sabi niya, ayan na, pero hindi pa rin nakikita. No? Mga nakakaalam, ano sagot doon? Yan, ano sagot doon? Hangin. Di ba? Ma-feel mo yung hangin pero hindi mo siya nakikita. Eh dito, bakit natin binigyan nandiin yung bugtong na gano'n? Dahil nakita ng mga disipulo, ito, ayun na, nakita na sa mata nila, no? Yung mga pagpapala, yung mga milagro na ginawa ng Diyos sa kanila. Alam nila, nakasama na nila ang Diyos. Sa muling pagkakataon, may isang isda sila, nagdududa na naman sila. Di ba ganun naman tayo? Napakarami mo ng blessings na tanggap sa Diyos. Napakarami mo ng pagpapala, no? Lalo na sa Katoliko. Nung nagdarasal ka, no, sa Poong Nazareno at sa ano kay Father Darwin, marami diyan pumunta kay Father Darwin, no? Pero later on, ayun, kay nakita nila yung mga milagro doon, pero napakarami pa rin nagdududa. Dito po sa Ebanghelyo, pinapaalalahanan tayo. Dalawang bagay po yan. No? Una, yung mga libadura. Ingatan po natin yung libadura natin mismo. Ano yun? Yung mga masasamang gawain. Delikado yan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. So, tapos madalas tayo ngayon dahil marami tayong alam sa punto por punto ang nangyayari dito. Nag-ano na tayo ngayon? Nagpipreach na rin tayo. Ang tanong, sinusunod pa natin ang pinipreach natin. Amen? Pangalawa, ito po yung sinasabi dito na yung ayan na, hindi mo pa nakikita. Lagi ka na may blessings, lagi ka na. Pero mayroong dumating na pagsubok, natatakot ka pa rin. Sabi ni Lord Jesus sa'yo, wala ka pa bang pananampalataya? Hanggang ngayon ba kina-question mo pa rin ako? Hanggang ngayon ba nagtatanong ka pa rin? Ito po yung pagpapaalala sa atin ng Ebanghelyo, no? Sana pag-isipan po natin ito, no? Una, live what you preach. Napakadelikado, no? Kung nagpe-preach ka, kailangan makikita nila sa buhay mo yan. Dahil nakakahiya yan. Sasabihin nila, na kay Lord ka pa naman. Di ba? Naranasan nyo na yon? Na kay Lord ka na pa naman, ba't ganyan ka magsalita? No? Ba't ganyan ang ginagawa mo? Na kay Lord ka pa naman, mas nakakahiya yun kaysa doon sa walang Diyos o kaysa doon sa malayo sa Diyos. So we need to examine our conscience. Do we really live what we preach? Isinasabuhay ba natin itong pinapahayag natin sa mga tao? At ang pangalawa, nagdududa ka pa rin ba sa kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo pero dapat ayon sa kanyang kalooban. Pero tandaan po natin, kung ano man ang kalooban niya, sigurado naman yon, the best yon para sa atin. In other words, kung ano man pinagdadaanan mo ngayong kapatid, huwag kang mag-alala. Just keep, sabi nga sa 33 ng Mateo, no, just keep serving the Lord. Lagi mo lang siyang unahin. Tuloy-tuloy sa ganyan ginagawa po namin. Tuloy-tuloy lang, maya-maya na makikita mo. Hindi mo pa nga hinihingi, maya-maya nandyan na, may biyaya na. Eh, may sinabi niya yun eh, pangako niya, totoo yun eh. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Unahin mo siya, pag sumikatan mong pagharihan ka ng Diyos, sundin mo kalooban niya, at lahat, pangako niya yun, lahat ng kailangan mo ay ibibigay niya sa iyo. Paalala lang po sa atin yun. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and God bless po sa ating magkatapik ngayon, si Brother Wendell Talibong. Bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel. And then, tinangod ako na dito na po si Brother Wendell Talibong. Ayun, Brother Wendell Talibong ng Ozami City. Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell.
Okay, good evening, Brad Jando. Subukan ko na mag-share kung sakali na mag-iba ang audio, Brad Jando. Tanggalin mo na lang, ha? Pakitanggal. Okay. Share. Eto, kumusta? Nag-iba ba? Hindi nag-iba, Brother Wendell. Hindi na nag-iba. Okay. Very good. So, ako magta-topic ngayon at ang topic na ating tatalakayin yung kaugnay sa mga aklat na ginagamit ng ANC. At isa na ito ang aklat na ginagamit ang kay Father Francis Casele. Kung maalala ninyo sa debate ni Ramel Parba, ginagamit niya ito. Ito po ang naturang aklat. Both secular and Catholic, as well as from the Bible. Bible, considered as a human document. We learn. Natutunan natin. Ato natutunan. Tiniwala ba katon? We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called. Nakikitawag o wala? Has been called the Christian Church or the Church of Christ. Yan. Itong aklat na ito ginagamit nila sa lahat ng mga debate. Di talaga yan magiging absent na paraan sa paggamit ng mga ministro. Itong aklat na ito. Pero bago natin ipakita ano ba ang nakasulat sa naturang aklat. Dahil, una mga kapatid, giniit talaga nila na ang iglesia ni Kristo na binanggit dito ay walang iba daw kundi ang iglesia na inaniba ni at tinatag ni Felix Manalo. Mali po yan. No? Bakit? Kung tingnan natin ang nakasulat kasi sa naturang aklat. Malinaw, sandali, nanap ko muna. Ang nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid, napakalinaw po kung ano ang tinutukoy diyan. No? Ito, pakita natin ang page na ginagamit ni Parba. Ito ang pahina na ginagamit nila. Ito ang binasa nila. Sa mga ministro. Dito, makita nyo. Dito. Paragraph 5. Did Jesus Christ establish a church? Yes, from all history, both secular and profane, as well as from the Bible considered as a human document. We learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. So, nagsisigawa na. Dahil nabasa nila ang Church of Christ, akala na nila sila na ito. Pero, kung tingnan natin ang konteksto sa aklat na ito, mga mahal na kapatid, merong iniwasan. At saang bahagi ang iniwasan nila? Ito, paragraph 2. Nakita nyo? The importance of this article. The lessons of the Catholic Church are among the most important in the study of religion. For if we once admit that the Catholic Church is the true church established by God to teach men infallibly the way to heaven, and that He has commanded all men to be
members of it. Our way is clear. So yon ang ah, karaniwang ginagamit nila. Kaya dapat meron din kopya ang mga CFD sa aklat na ito dahil isa sa mga gagamitin kasi nila, sasabihin nila, sige, sabi mo na ang Katoliko ay tatag ng Panginoong Hesukristo. Di po ba? Tanong, pag mabasa ko sa aklat ninyo na may akda ay paring Katoliko, aaminin mo ba na nagkamali ka nang pinatunayan niya na ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Hesukristo ay iglesia ni Kristo? Hindi pala kayo. Kaya dapat alam natin ang mga ginagamit nila. Pero, yun ang pinagdikdikan nila kasi, iglesia ni Kristo. Bakit? Dahil opisyal nilang aral, ayon sa Pasugo Magazine, Pasugo Magazine, December 1964, page 32, ni Emiliano Agustin. Kaya iglesia ni Kristo ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tatawagin sa ibang pangalan. Pwede rin itong gamitin sa debate. Sang-ayon ka ba, ministro, kung sino man ang kaharap, na batay sa pasugong ito, mabasa na iglesia ni Kristo ang tawag, ang pangalang itatawag sa kanila. Hindi sila maaaring tatawagin sa ibang pangalan. Sang-ayon ka ba o hindi? Natural. Sang-ayon talaga yan. Ngayon, kung hindi maaring tatawagin sila sa ibang pangalan, ito, Pasugo Magazine nila. 1951, page 4, ang may akda ay si kapatid na Leopoldo Aguilar. Napansin nyo ba kung ano ang makita diyan? Ito. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan. Palakihin natin ha. Ito. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglingkod ng tao sa Diyos. Ngayon, ang tanong, kung sinabi sa kanilang Pasugo Magazine na ang iglesia ay di pwedeng tawagin sa ibang pangalan, kundi iglesia ni Kristo lamang, ang tanong, sino ba itong si Kristo na nasa Pasugo Magazine nila? Ang iglesia ni Kristo ay kailangan at hindi maiwasan sa paglilingkod ng tao sa Diyos. So, tinawag sila na Kristo pala. Iglesia ni Kristo. Kaya mag-ingat sa mga ginagamit nila na mga aklat, mga kapatid, dahil pag ginagamit nila ito, sabi na, di ba, malinaw po na ang pinatunayan dito, walang iba, kundi ang Iglesia ni Kristo. Pero ang Iglesia ni Kristo bang inaniba ni Felix Manalo? O tinatag ni Felix Manalo? Hindi. Ang simbahang Katoliko. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat sa naturang aklat, may iniwasan pa sila. Ito, pakita natin sa pahina 454. Dahil iginiit kasi, Iglesia ni Kristo ang tunay, hindi Katoliko. Ito mga kapatid. Sa karugtong inawasan lang nila. Mahilig talaga sila mag-chop-chop, di ba? Ito, sa paragraph 19. By what name do we call Christ Church? Sa anong pangalan tatawagin natin ang iglesyang kay Kristo? We call Christ Church
the Holy Catholic Church. The other names of the Church of Christ, Christ Church, has many titles. It is sometimes called merely the Church or the Catholic Church. It is also known as the Christian Church, the Roman Church, or the Roman Catholic Church. The word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome, the successor of St. Peter. Yun, mga kapatid, ang nakasulat. Ang iginiit ng mga ministro dito, pag Iglesia Katolika, abay, iniwanan na umano natin ang Church of Christ. Imagination lang nila yan. Sa lahat ng mga debate, doon lang nangyari sa kay Father Darwin Gitgano. Yung ginamitan natin sila ng iba't ibang mga aklat ni Felix Manalo. Pansinin ninyo, di po ba nakakagulat ang reaksyon ni Ramil Parva dito? At muntik nang pabulaanan niya ang naturang aklat. Ito, Kay imo man jong ipamugos nga si San Ignacio may nagtukod sa iglesia so sa mga di makaunawa ng Cebuano, sabi ni Father Darwin, dahil iginiit mo na si San Ignacio talaga ang nagtatag sa Iglesia Katolika. Katolika, ang pangutana sumala nining inyong libro nga naguluhan. So ang tanong, ayon sa aklat na ito na ang pamagat, itong aklat na yan, no? Na ginamit ni Father Darwin. So, ano ang pamagat sa naturang aklat? Ito ang ginamit niya. O basahon ang katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang Una, si San Ignacio kasi ang itinuro nila nagtatag. Ano ba ang mabasa sa aklat na yan na nakasulat ang may akda ay si Manalo mismo? Pero pansinin ninyo dito pansinin niyo ang reaksyon ni Ramil Parva at yung mga kasama niya. Ito kasi ang nakasulat diyan, mga kapatid, sa pahina 13, no? Bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Apostolika Romana? Itinayo sa ikapagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano I. So, yon, sa panahon ni Emperador Justiniano I na tatag ang Iglesia Katolika sa naturang aklat. Pero pansinin niyo ang reaksyon nila ni Ramil Parva. pangutana sumala nining libro kinsay nagtukod sa Iglesia Katolika o kanusa? Yan. Tanong ni Father Darwin dito, ayon sa aklat na ito, sino ang nagtatag sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Kailan? So sabi ni Ramel Parva, kunin ko muna yung aklat, ang pinaghandaan kasi namin, dahil nagsigawan ang mga tao dito, ang pinaghandaan kasi namin dito, mga kapatid, na anticipate na ito na sabihin ni Parva na kunin ko na yung aklat, kunin ko muna, tingnan ko. Dapat ang follow-up, nakalimutan namin, ang follow-up na tanong, aaminin mo ba sa harap ng mga tao na hindi mo alam kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko ayon sa aklat na ito? Ayan, sana ang follow-up, pero nagsigawa na kasi. Kaya sabi niya, kunin ko muna yung aklat na yan, kunin ko muna. Tingnan nyo, parang na-surprise sila dahil sa lahat na debate, di pa ito na itanong. No?
surprise sila dito. Oh, tingnan nyo, kahit ang mukha sa kaniyang kasama na ministro, sa likuran niya, surprise talaga sila. Time is off. There is a request. So, may request sila na tingnan daw nila ang aklat. Ibigay mo sa amin. Binigay ko sa kanya. Ang isang tutuloy pwedeng Another request is Nasa kasunduan daw na maaring tingnan ang bawat aklat. granted. So, sabi niya, ibigay mo sa akin. Di binigay ko. Pagkatapos sabi niya, sandali lang. Ano ang page? Kaya sinabi ko, yun, yung page na yan. Wait. Time is off. Time is off. Time is off. So, ngayon, nakita niya ang page. Paano niya, para lang pabulaanan mga kapatid, lumapit siya, hindi daw sa kanila yan, aklat na yan. Wait. Dahil sorpresa siya na ang nakasulat sa aklat na yan, iba sa aklat na ginamit niya na sa San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Wait, you must have observed this kalagdaan, number 4. Hiling ang mga referensya sa matag habi. So, atong hilingon, tagaan nato ang panahon kung musugot na. So, sabi ng moderator, may kasunduan na dapat tingnan yung bawat aklat na ginagamit. So, sinabi ko na sa kanya mga kapatid kung ano na page. Sabi pa niya, asan dito? Asan na pahina? Time is off. So ano na pahina daw ang sinasabi mo? Sinabi na natin, tinuro na natin kanina. Tiningnan na niya. Pero nag-isip pa siguro paano niya sagutin ito. Kaya binalik niya, ano na page? Dahil marami daw umano. So ano na page? Sinabi ko na kanina kung ano na page, ano na pahina. Ito kasi ang mabasa diyan mga kapatid. At bakit nagkaroon ng Iglesia Katolika Romana? Itinayo. Imagine, itinayo sa ikapagkakaisa ng Imperyo Romano at ng Iglesia sa layong magkaroon ng kapayapaan sa panahon ng Emperador Justiniano Ono. Nabasa niya yan. Pero nagtanong pa kung ano na page. Para lang magiging saved by the bill. Okay. So, anong naisipan niya para ma-save by the bill siya? Ang naisipan niya, pabulaanan niya ang aklat na hindi daw sa kanila. Kundi ang may akda ay ang Defensor Katoliko daw. Pakinggan ninyo. So, what is nakibaw silang libro? So sabi ni Father Darwin, di pala nila alam ang kanilang sariling aklat. Kunin sana ni Father Darwin ang aklat pero ayaw ibigay ni Parva. So sabi ni Parva, imagine sabi ni Parva, wala mang nakalagay sa aklat. Imagine, ministro ka, di mo alam na ang aklat na ito na ginamit ay sa inyo. Wala daw nakalagay na Iglesia ni Cristo. Dahil ang pamagat kasi sa aklat, mga katotohanan dapat malaman to. Sandali muna. I-change natin. Nagkamali sa type. Okay. Ito ang pamagat, no?
sa naturang aklat. Mga katotohanan dapat malaman ukol sa mga aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Anong sabi niya? Wala naman nakasulat na Iglesia ni Kristo ang may akda sa naturang aklat. So mapansin ninyo, meron pang isang ministro doon malapit sa moderator. Sabi niya, hindi yan sa amin. Kahit na yung mga ministro na nasa likuran, natataranta na sila, hindi yan sa atin. Time is up. Time is up. Kaya lumapit si Parba sa moderator para ikumbinsin niya, hindi ito sa amin. Pangutana, Yeah. Mr. Moderator. Here is a request. Sir, what is your request? Sabi niya, ang may akda nito ay Defensor Katoliko. So pinabulaanan talaga niya. Pinabulaanan talaga niya, mga kapatid, na hindi yan sa Iglesia ni Cristo. At doon, pumunta siya sa kanyang microphone. Pansinin ninyo, Pero ipinakita ni Father Darwin ang may akda na si Manalo. Okay. Okay. Pansinin ninyo, pansinin ninyo. Eto, lapit na siya sa kanyang microphone. Kasi magsusulat. Okay. And the relation, the request is granted. Ang himawan ako ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. So, yan. Imagine, sa kanila mismong aklat, anong sabi niya? Ang alam ko, ang nagsulat nito ay Defensor Katoliko. Imagine, pag mahirapan na sa tanong, gamit ang kanilang aklat, pabulaanan nila. Pabulaanan nila, hindi daw sa kanila. Sino ang may akda? Ang himawan ako ani, ang gasulat ani, Defensor Katoliko. So, ang nagsulat daw, Defensor Katoliko, Tagalog. So, ipinakita namin kung sino ang may akda. May pangalan ni Felix Manalo. Isulti na ko, walang writer daw. Wala daw walang writer. Ito writer na. Ipakita ang debate. Yan. Nang nakita na mga kapatid, kung sino ang may akda sa naturang aklat, di ba napansin niyo? Na sabi niya, ang alam ko, ang aklat na ito ay ang nagsulat Defensor Katoliko Tagalog. Ngayon, ipinakita namin ang sinong may akda. Sabi niya, sige, sabihin niyo ano na pahina. Imagine, binigay niya sa akin. Sinabi ko na sa kanya kung anong pahina. Tiningnan na niya yan. Kaya, ito na bahagi, mga kapatid, parang killing sa time na lang ito. So, tingnan nyo, di pa niya sinagot na batay sa aklat na ito, sino ang founder. Yan, binigay ko sa kanya. At itinuro ko talaga sa kanya. Ang gihimo karon pag matuod o dili pag matuod, gihiling ang mga referensya. Maunay ato karong gihimo, gihiling ang mga referensya. Ang pangutana ni anang inyo nga basahon. So, ang tanong, sa inyong aklat, Gitug-an man nga si Emperador Justino sa tuig 500 century. Ang pangutana karon, muuyon ka ba nga si Emperor Justino ang nagtukod sa Iglesia Katolika? Sumala sa inyong basahon. 1 minute. Ayaw ito ba? Luma kang tugtugin. ayan. Pero, di talaga niya, categorical question must be answered categorically. Di po ba? Ang tanong ni Father Darwin dito, sang-ayon ka ba sa aklat na nakasulat ninyo? Tingnan nyo ang mga mukha ng mga ministro sa likuran ni Parba. Sang-ayon ka ba
sa aklat na nakasulat ninyo na ang nagtatag sa simbahang katoliko ay si Emperador Justiniano I. Sangayon ka? Anong sagot niya? Lumang tugtugin. So, killing the time talaga, killing the time. Napansin nyo ba? Oh, makita ninyo ang page sa naturang aklat na kinulayan ko pa. Yung tinanong niya na, saan na page? Saan na page? Itinuro ko na yan sa kanya. Pero gusto pa talaga niyang ubusin ang oras. At pabulaanan, hindi ito sa amin. Ang may akda nito ay isang Depinsor Katoliko Tagalog. O, pero nabuking. O kaya, eto na. Ano kaya ang kanyang sagot? Sang-ayon ka ba sa nakasulat diyan na ang nagtatag sa simbahang katoliko ay si Emperador Justiniano ayon sa inyong aklat? Oh, so yun lang paulit-ulit. Lumang tugtugin na. Anong bagong tugtugin niya? Ang bagong tugtugin, ayaw sagutin kung tama ba ang nakasulat sa naturang aklat. So 1960 issue pa. Di alam niya na sa kanila yung aklat na yan, 1960 issue, di alam niya. Bakit sinabi niya? Sa nalaman ko, ang may akda nito ay isang Depinsor Katoliko Tagalog. Pero di naman tinanong ni Father Darwin kung kailan yan naisulat ang naturang aklat. Di po ba? Ang tanong ni Father Darwin, sang-ayon ka ba sa nakasulat sa aklat dahil sabi mo si Ignacio ang nagtatag. Ngunit iba naman sa aklat ni Manalo. Anong sabi niya? 1960 pa raw umano ang naturang aklat. Sagot ba yan sa tanong ni Father Darwin? Ito ang sagot. Tingnan nyo, panoorin nyo. Kung yung kanyang sagot daw ay sagot ba sa tanong ni Father Darwin? Pansinin nyo ha, ano ang tanong ni Father Darwin? Sabi mo, si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang katoliko. Samantala, sino ang nakasulat na nagtatag sa inyong aklat katoliko, aklat na INC? O, lumang tugtugin. Pansinin niyo anong sagot? Sumala sa aklat sa Biblia. Ayon sa hula sa Biblia, hindi naman yan ang tanong ni Father Darwin. Sabi mo si Ignacio, samantalang sa aklat ninyo si Justiniano. Anong pampatay oras niya? Ayon sa hula sa Bible, Gawa 20:28 at 30. gawa 20:28 daw, 30. Ang iglesia, ang iglesia ni Kristo, sudlon sa lubong mabangis. Ang iglesia ni Kristo ay papasukin daw ng mga lobo. Yun ba ang tanong ni Father Darwin? Napansin niyo mga kapatid kung paano iwasan ng ministro ni Manalo sa debate para lang makalayo sa mahirap na tanong ni Father Darwin. Ang lubong mabangis, Mateo 7:15, mauna ang dunay nakanabis tupad karne kordero. Sumala sa inyong libro, Ayon sa inyong libro, ang mga lubong mabangis, mga pare niya, ang mga lobo daw umano ay ang mga pare. Hindi naman yan ang tanong. Napansin niyo paano iniwasan ng ministro ni Manalo? Pag maipit na sa tanong, di ba ba? So, naipit na talaga sa tanong, kaya iniwasan niya. Lalo na sa tanong ni Father Darwin, ginamit itong aklat na ito. Pansinin niyo, sa kanila ito, pero pinabulaanan niya na hindi sa kanila, ang may akda daw ay Depinsor Katoliko, pero meron pang isang aklat, kung si Justiniano ang nagtatag sa simbahang Katoliko, ayon sa naturang aklat na yan, meron pang isang aklat, kay Manalo
pa rin. Ito, aklat nila. Tinanong din ni Father Darwin, si by the bill si Parma dito dahil nabutan ng oras. Di niya nasagot. Ito, ang sulo ng ikatitiyak sa Iglesia Apostolica Romana ni Felix Manalo, page 2930. Ang pasugo 1947. Ito nakasulat. Pansinin niyo ang pitsang panggigamit. May malapit pa ito sa Spanish na pagkasulat. Ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon. Iba pa ang relihiyon nila dito, spelling, na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So napansin nyo, sa 317, 325, lumabas na pala ayon sa aklat ni Felix Manalo ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya bakit sinabi nila na natatag sa 1870? Ito ha. Ngayon, sino? May karugtong pa ito sa panahon ni Emperador Constantino. Sino nga ba ang nagtatag? Si Emperador Constantino o si Justiniano? Hindi lang yan. Ito pa. Di pa ito nagamit sa mga debate, pero pinakita ko ito sa inyo mga kapatid. Dahil mayroon pang ibang pasugo na pwedeng gamitin natin. Dahil alam ko na nanonood sila sa atin para mapaghandaan din nila. Ito, Pasugo Magazine, Hulyo 1951, page 13 ni Marcelino Francisco. Ito ha, pansinin ninyo. Iglesia Katolika Romana, natayo sa pagkakaisa ng imperyo at ng Iglesia Roma. Natayo noong ika-6 na siglo sa pamamagitan ng taong 527, 562. Pansinin nyo, ang may akda ay si Marcelino P. Francisco. Natayo daw ang simbahang Katoliko noong ika-6 na siglo. Yan. Ngayon, ibang Pasugo Magazine na naman. Ito, Pasugo Magazine. Pansinin nyo, may akda si Teofilo Ramos. Ito ang mabasa. 1951, page 14 ni Teofilo Ramos. Sapagkat nang matatag ang Iglesia Katolika noong ika-5 siglo, matagal nang patay ang mga apostol ni Kristo. Ano nga ba talaga, kuya? Ika-6, panahon ni Constantino. O ika-4 o ika-5 o panahon ni San Ignacio. Kaya dito pa lang, alam na, game over na. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the